Susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahing kayumangi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Iapalay ko ang aking buhay ng buong katapatan. Pilipino ako, puso't isip ko'y ganyan. Para sa bayan, ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Para sa bayan, para sa bayan. Para sa bayan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-22 sa buwan ng Agosto, taong kasalukuyan. Isang oras na lang po tayo magkakasama-sama dito po sa palatunto ng EPD-NPD, Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Siyempre, the man behind the LBKM, Deputy District Director for Operations, Northern Police District, Police Colonel Benliner Capil. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB live streaming DWBL Lingkod ng Bayan, sa YouTube din po. At sa inyong talapihitan sa radyo, 1242 kHz AM band. Magandang tanghali po sa District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta, at sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. Siyempre, napakapalad po natin ngayong araw na ito at isang tanyag na District Director na namang muli ang ating makakadaupang palad.
Pero syempre, habang inaantabayanan ko ang aking co-anchor, maraming salamat sa aking pilot kay Police Corporal Robin Barameda. At binabati natin ang lahat ng staff ng DDDO and PD, kay Rolly Meriales. Ang programang ito ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, with office address at Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Siyempre, bago tayo pumailan lang, batiin natin na isang magandang tanghali ang Team Kaagapay. At ngayon po ay ating tanggapin ang pag-uulat mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Eastern Police District mula sa ating EPD PNN Police Reporter mula kay Patrolwoman Mel Loquias. Mula sa Pasig City Police Station, 2 suspect tiklo sa Pasig City. Arestado ang 2 drug suspect ng magpositibo sa sinagawang drug bypass operation ng Pasig PNP sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Kinilala ang mga suspect na sina alias Fronzi, 22 anyos, at alias Reniel, 21 anyos, at pawang mga residente ng Barangay Pinagbuhatan. Nakumpiska mula sa mga suspect ang mahigit kumulang 8 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 54,400 pesos, 2 100 peso bill bilang bypass money at isang coin purse. Pansamantalang nakakulong sa impilan ng Pasig PNP ang 2 suspect at sasampahan sila ng kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Habang ang mga na-recover na ebidensya ay naisumiti na sa EPD Forensic Unit para sa masusing eksaminasyon at disposisyon. Mula naman sa Mandaluyong City Police Station, halos umabot sa 200k halaga ng iligal na droga ang nasabat sa Mandaluyong City. 3 suspect kalaboso. Kalaboso ang 3 tulak ng iligal na droga sa Show Boulevard, Barangay Hagdan Bato, Mandaluyong City nang magpositibo sa ikinasang drug bypass operation ng EPD na pinangunahan ng District Drug Enforcement Unit. Natukoy ang mga suspect na sina alias J, 23 anyos, alias Mario at si alias Jason na parehong 33 anyos at pawang mga residente ng Pasay City. Agad na inaresto ang mga suspect matapos makabili ang nagsilbing poser buyer mula kay alias J ng isang plastic sachet ng shabu sa halagang 6,500 pesos. Nakumpiska mula sa mga suspect ang mahigit kumulang 28.4 grams ng shabu na may standard drug price na 193,120 pesos. Matapos basahan ng kanilang karapatan, ay diretso piitan na ang mga suspect at sasampahan sila ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at pansamantala silang nakakulong sa impilan ng Mandaluyong PNP habang gumugulong ang kanilang kaso. Para naman sa karagdagang ulat, 106k na halaga ng shabu na sabat, 3 drug suspect arestado. Timbog ang 3 drug suspect ng malambat sa ikinasang drug bypass operation ng mga tauhan ng EPD Drug Enforcement Unit sa Pinagbuhatan, Pasig City. Nakuhaan ng mga suspect na tinatayang mahigit kumulang 15.6 grams ng hinihinalang shabu. Ang mga naarestong suspect, kinilalang sina alias Jason, isang cosmetic manufacturer, alias Ferdinand, 50 anyos, alias Jonas, 30 anyos, at pawang mga residente ng Barangay Pinagbuhatan. Nakumpiska mula sa mga suspect at tinatayang 106,080 pesos na halaga ng iligal na droga. Bukod dito, na-recover din ang perang ginamit bilang bypass money. Matapos maimbentaryo ang mga ebidensya, isinumiti ng operating unit sa EPD Forensic Unit para sa masusing eksaminasyon at disposisyon. Nasa kustodiya na ng Pasig PNP ang 3 suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan po ang mga ulat mula sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Melin B. Loquias.
Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Mel Lockyer. At yan po ang ulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng EPD-NPD. EPD, PNN Police Reports. Okay, muli po no, binabati natin ng isang buong buwan ng Agosto no, yung celebration ng birthday ng ating DDDO NPD. Pero tulad po ng ating naipangako no, isang tanyag na district director no sa kanyang napakarami pong programa para sa lalo pang ikabubuti ng serbisyo ng kapulisan sa ating mga kababayan. Sabi nga ng butihing district director sa mga minamahal daw naming tiga QC, huwag nyo na kaming puntahan sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyong telepono. Napakagaling po no ng nasabing tanyag na tanyag ang ating district director ng QCPD. Wala pong iba kundi sa katauhan ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Alam niyo mga kababayan, napaka-busy po ng ating butihing district director and we are very thankful on behalf of the Lingkod ng Bayan ay pasalamat po kami no at ika nga ay talagang lagi niyang gustong makarating sa ating mga kababayan ang mga magagandang kanilang pinagkakaabalahan and good enough no na talagang nagbe-benefit po ang mga mamamayang tiga QCPD. Pero bago ko ipasok si General, nasa linya na si General. Alam niyo mga kababayan, busy po ang buting District Director. Nais ko munang batiin lang na isang magandang tanghali. Parinig mo yung boses mo kay General. With me is my co-anchor, Police Major Darius Agmaliw. Sir, once again sir, good afternoon po sa inyong lahat and welcome po sa Lingkod ng Bayan ng Eastern Police District po. Magandang hapon. Binabati ko na rin po ang ating pinakamamahal na ama ng pambansang pulisya. Walang iba kundi si Police General Benamin Acorda Jr. Sir. Ang ating Regional Director ng NCRPO. Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Sa ating District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Wilson Asueta, ang ating bagong CDDS ng Eastern Police District, si Police Colonel Jonathan Calixto. Ma'am, magandang hapon po. Habang inaantabayanan po natin, kasi alam niyo mga kababayan, inabala lang po natin ang buting District Director ng QCPD. He has an ongoing conference, pero miss na siya ng ating mga viewers. No? And good enough na makasama natin siya at makadaupang palad at inyong makita sa screen, partner? Nang papa, lagi ka na lang dramatic entrance, no? Kaya hindi ko na pinaparating kay DDDO yung text mo. No? Alam kong sorpresa palagi ang iyong pagdating. Okay, habang inaantabayanan po natin, gusto nating makasama ng live ang buting District Director. But as I've said before, sabi nga niya, wag niyo daw sila partner, wag niyo daw sila hahanapin sa kalsada. Dahil sa inyong telepono lang ay naroroon sila. Because of 122, call 122 of QCPD. Tsaka partner, gumagamit ng drone. Drone. Ang Quezon City Police District.
Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili. Siyempre, no? The beautiful wife of DDO&PD. Sabi ko, isang buwan magsa-celebrate si DDO, no? The Action Man is watching. Pasig PNP is watching. Kanono is watching. Rolly, hintay mo kami. Okay, habang inaantabayanan pa rin natin, ayun, ina-arrange na makita natin si Didi ng QCPD. Alam mo, si Didi QCPD, ito yata yung parang hindi na yata nagpapahinga si Sir. Thank you very much. May message si the Action Man sa LBKM. Thank you very much, sir. Public service and at its best. Siyempre, ikaw yun The Action Man Ikaw yung behind dun You are an inspiration to us. You are the public servant. The man behind the LBKM. Ano ba gagawin mo kapag nakikita mong ang focus ng isang leader ay to render public service with the tok-tok-tok malasakit. So aware si General na inaayos yung okay. Kasi kanina, actually may ongoing siyang conference partner. Partner, kumibo ka dyan. Yes, ma'am. Oo, kanina may ongoing conference si Sir Still, tinatakel yung 122. Actually, when Dial 122. yes, Yeah. when we had him here with us, nag-sample pa tayo ng yung drone, Drone. Oo, na pwedeng magpadaya. Okay. Sabi ko na sa inyo sabi nga ni Sir pulis, mabilis. Kahit nasa lansangan, Okay, muli po, magandang tanghali sa butihing District Director ng QCPD. Siguro, partner, bumati ka muna and mamaya alamin natin kay Sir yung nakalagay dun sa kanyang card na wag hanapin ang pulis sa kalsada dahil nasa telepono ang ating mga kapulisan. Just dial 122. Partner, just say hi. Sir, magandang hapon po. At welcome, sir, sa Lingkod ng Bayan, sir. Okay. Muli po, we are presenting to you the District Director of Quezon City Police District, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Sir, Magandang hapon po sa Ate Flory at sa inyong mga tagapakinig at sa inyong mga co-host. Magandang hapon po. okay, tulad ng nabanggit ko, yung ipina-plug namin, General, yung motto. What is this? Is this a motto, Mantra. Mantra. The mantra pala. Sir, siguro nais naming pakinggan mula sa inyo yung mantra ng District Director ng Quezon City Police District, sir. Well, ang mantra, ito yung pinaka-slogan ng buong Quezon City Police ngayon. Lahat ng Quezon City Police, member ng Quezon City Police District, pag kami nagsiservisyo, sabi namin, sa aming mga minamahal na Q-citizens, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dahil 122, darating kami sa loob ng 3 minuto. Yan ang QC Police, aksyon mabilis. Oo nga, sa loob ng 3 minuto. Pero alam niyo mga kababayan, napakaraming nais nating kumustahin kay DDQCPD. Pero meanwhile, siguro ang alamin muna natin, yung mga existing na programa na pinatutupad ng Butihing District Director ng QCPD, sir? Ate Flory, pwede natin i-test yung QCPD mantra ngayon. Kung meron kayong kaibigan dyan sa Quezon City, dito sa Quezon City, na magsasabi na kung nasaan siya, sabihin niya lang ang kanyang location, tawag dyan siya sa'yo, sabihin niya ang kanyang address, papupuntahan ko siya ng pulis sa loob ng 3 minuto.
Wow! Ang Totoo galing-galing yun. naman. Robin, sandali. Siguro, sir, siguro kindly discuss to us yung programs habang nakikipag-coordinate ako doon sa patatawagan ko sa inyo. Yes, okay. Sige. Meron kaming, ang bottom line yan, meron kaming fixed visibility points na mga nakakalat lang ng ating mga pulis dyan sa kalsada. Mga patrol car, may patrol cars, may motorcycles, at saka may drone. So, essentially, pag tinawagan namin kayo, kapag tinawagan nyo kami through 122, makaka-dispatch kaagad kami ng nearest unit at makakarating yan sa kausap nyo sa loob ng 3 minuto. Pwede ko yan. Ang mga kulatilya lang, pag yan ay nasa loob ng condo or subdivision, ang 3 minutes namin ay guards doon. Go. Pinagchachapi signal ni Gaano General. kabilis matulog mga guards para manas mo? Well, that's the time na madadagdag sa oras. Pero in guard post, kung kayo ay nakasakon division. Okay, medyo choppy yung signal ni General, Sandali. no? Okay. Oo, alam nyo, kahit nasa lansangan, kahit may ginagawa yan, talaga naman, the public servant. Habang inaantabayanan po natin, Hello. medyo mahina. Okay, ayan na. Engineer, nandiyan na si General Torre. Okay. Diyan po tayo sa Ludo, no? Sa District Director ng QCPD, no? Kahit na nasa lansangan or kahit anong ginagawa para sa ikabubuti ng serbisyo, ay kagaganda pa. Lagi po siya nandyan. Okay, balikan natin si General Torre. Nawawala yung signal ni General. So as what he told us, no, we are coordinating or we are calling somebody from Quezon City para po maipakita natin sa ating mga kababayan. Partner, kumibo ka Yes, dyan. ma'am. Yung bilis ng 122, no, ni QCPD DD, no, makikipag-coordinate tayo. Habang iniantabayan na natin. Signal ni General ang mahina. Okay na? Siguro, ito lang kausap. Okay, syempre, no? Andyan na muli yung ating buting District Director ng QCPD. And this time, no, habang nakikipag-coordinate tayo doon para ipakita kung gaano kabulis yung 122 ni DD QCPD, ay alamin muna natin, ano? Alam naman natin na
yung 5 focus agenda ng ating Chief PNP ay talaga namang napagtutuunan ng pansin ng lahat ng ating kapulisan. So napakaraming accomplishments ng QCPD when in fact I had all the police reports, no. Siguro this time, General. Yes, pasensya na po. Ito Oo isang nga. talagang malaking problema namin. Pero ang pinakamalaking problema natin, mabilis ang pulis, mabagal ang internet. Shout out sa mga internet provider. Kaya ka na naman, sir, ha? May bago na naman tayo. Mabilis ang pulis, mabagal ang internet. Okay, anyway, General, ang nais muna po nating alamin, hindi po lingid sa ating kaalaman na napakarami partner ng paaralan sa area ng Quezon City. So, sa darating na, or may mga ilan na nagbukas na, pero sa darating na linggo, susunod na linggo ay final opening na ng mga klase. Balik square. Okay, nais po natin kumustahin ang programa ng QCPD sa ating Balik Eskwela, General. Ate Flory, hindi naman nagbabago ang aming mga day-to-day operation dahil sa mga balik eskwela. Hindi magbabago yan except na meron lang mga ilang adjustments ang ating mga visibility points para mapagtuunan ng pansin yung mga eskwelahan sa oras time na sila ay nasa labas. Pero pag sila ay nasa loob na, mag-iiba uli ang ating deployment. That's the beauty of our current system dahil konting lang matutugunan kaagad namin ang mga ganyang unique at mga peculiarities na mga nagka-come up. Oo nga, with the 122 partner ay kung mabilis na dati pa, but with the 122, with the cellphones, ang mga estudyante natin ay mabilis, na makaka-access dito Sandali, sa ating... Go ahead, sir. Mabilis na makaka-access sa ating mga kapulisan. Kaya ang sabi nga ni Didi, mabilis ang pulis, mabagal ang internet. Kaya medyo magtiyaga po tayo ng konti, pawala-wala yung signal, pero nakita naman po natin yung pagtitiyaga ng ating buting district director. Hindi niya tayo iniiwan kahit nasabihin na nating mahirap ang connection. Connection ng internet, partner. Oo. Sabi nga ni Didi, walang pagbabago, yung oo naman. With me here is siyempre an officer coming from where we came from, the Eastern Police District. And we know for one that each and every one na police stations at kung saan-saan pa pong kapuluan ay may talagang kahandaan na ginawa. Sabi nga nila, there is always the difference, partner, kasi yung flow ng araw-araw na buhay ay nariyan palagi yung pangangalaga ng ating mga otoridad sa ating mga kababayan. But in the event that there are seasons, wherein may mga pumapasok tayong mga talagang kinakailangan yung double, yung double the security, double everything, like pag dumarating ang Christmas seasons, may konting pagtaas ng crime rate, or pag may ilang mga activities, talagang nakita po natin. Congratulations sa lahat ng ating mga otoridad. Okay, so finally, eto na. Mabilis ang pulis, pero ang internet mabagal. Tulad ng binanggit natin kanina. Ayan, mabilis na yan, partner, Didi? Hopefully, mabilis na ito. Yeah. Ako nahihiya kay Didi, dahil sabi nga natin, kahit busy po, talagang once na narinig niya ang lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, with DDDO and PD, talagang hindi po tayo pinahihindian. So, kanina, nabanggit ko po, partner, sabi nga ni Didi kanina, wala namang pagbabago yung kanilang ginagawang preparasyon sa seguridad ng mga estudyante. But this time, Didi, we are very proud presenting this 122, yung lalo higit sa loob ng mga paaralan at sa mga estudyante. Yeah.
Lagi lang naman open ang line natin na pag tumawag sa 122 ang ating mga kababayan, makakarating kami sa loob ng 3 minuto. I just know kung meron na kayong kausap na may address na para habang nagdidiskusyon tayo, nagre-responde at mga pulis para pag tinawagan mo siya uli, katabi niya na yung patrol car ko, pwede na nating ma-interview pati yung sino man ang pulis na nandun. Ang dali lang. Kailangan ko bang tumayo dito para ako mismo ang... Okay, may tinatawagan na, Didi, no? Para Sige. makita natin. Kasi kung inyo pong natatandaan, nung ating naging panauhin partner si Didi dito, ay prinisinta naman natin sa taong bayan yung drone, Didi, di ba? Yes, yes. Ang 122 kasi kanina nakita ko na dinidiscuss nyo, yung 5-point agenda ni Chief PNP. itong 3-minute response system namin ay talagang tunay na 100% compliance kay Chief PNP. Sa number 1, sinasabi niya na relentless and honest police operations. Kaya nga sa amin, ang 122, 3 minutes ang sistema, ang responde, because we want to be in the thick of the fight during the time na may pangangailangan nating mga kababayan na tumawag sa 122. So, yan talaga yung relentless police operations. We want to be there in the action. We want to be there for our kababayan para makapag-deliver ng police services. Pangalawa, Okay. okay, sige po. Go ahead po. Go ahead, Didi. Ay, go ahead, Didi. Didi, go ahead. Pangalawa, yung personal moral and welfare. Sa 122, sa aming 3-minute response, para namin magawa yan, ang aming pulis ang nagtatrabaho lamang ng 8 oras. May 3 shifts kami rito, rationalized deployment and detailing, so that they will only work for 36 hours per week. Napakaganda ng sistema para mapuwersa naman namin ang aming mga pulis na maobliga namin na magbigay ng 100% na trabaho, 100% na tutok sa trabaho during the time na sila ay duty. Hindi pwede matulog, hindi pwede kumabsent. So, integrity enhancement sa 3-minute response, ganoon din. Meron kaming 9 times na roll call sa aming mga radyo to ensure na ang mga pulis ay nandyan talaga sa kanilang fixed visibility point at sa kanilang mga deployment at gumagawa ng mga patrol. Hindi kasi magagawa ang 3-minute response kung ang mga pulis ay pawardi-wardi, kung hindi masigurado na nandyan nga sila sa kanilang deployment area. So, dahil dyan sa aming 3-minute response na yan, kasama dyan na talagang sinisiguro namin na ang pulis ay hindi nawawala, hindi kung ano-anong ginagawa, kundi pag naka-duty ay talagang tutok sa trabaho. Tapos IC3, pag sinabing IC3 utilization, information technology utilization, sa 3-minute response, ang centerpiece niyan, yung aming integrated command and control center, may radyo, may drone, may body camera kami. And lastly, community engagement. Yun, sa 3-minute response, ang pinaka-central hotline para ang mga tao ay makapag-report ng kanilang concern sa police ay ang 122, na bigay naman ng local government of Quezon City. So, kaya namin sinasabi na huwag nyo na kaming puntahan sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Yun na nga ang dial 122. Okay. Pasok na pasok, ano? Doon sa partner, Yes. kumubukan naman. Sa 5 points agenda ni GPNP, no? Pasok na pasok. Yung, Lahat, 3 minutes. Eksakto. 3 minutes. Eksakto, no? O, partner, baka may gusto kong itanong kay Didi, no? Opo. Kasi yung 5 points agenda ni Didi, shoot na shoot talaga, no? Shoot na shoot. Wala ka nang hahanapin pa eh. No? Go ahead. Yes sir, nakita po naman natin kung gaano ka-agresibo ang QCPD in terms ng anti-criminality. Sir, ating malaman din natin sir kung yung excited kong malaman sir yung capability ng using drone sa QCPD. Kung mayroon ba tayong ilan piraso sir o bawat station ba ay may drone sir? Ang drone namin ay nasa under ng district, nasa district mobile patrol unit. 69 ang ating drone sa ngayon, 2 ang issue ng gobyerno, 2 ang binili ko at ang natira ay ang 65 ay bili ng personal ng mga drone ng ating mga pulis. Ginagamit nila para sa serbisyo dahil ang sabi ko nga, I need volunteers because wala na akong perang pamili ng drone at ang ating drone squadron operation ay isang lehitimong patrol operation ng PNP, ng QCPD. 3 ang aming patrol. Mobile patrol, mga kotse, motorcycle patrol, at ang drone patrol. So, more than enough, ano? Sobra-sobra, no? Very high-tech naman. Talaga Sa drone naman, ang drone coverage namin, any given time,
meron kaming pinapalipad na 12 lang naman na drone 24 hours a day. Dahil hindi kayang magpalipad ng mas marami pa sa 12 kasi hindi kayang i-monitor sa command center, naghahang ang aming internet. Internet uli. With better internet, we can fly more drones. Sabi nga ni Didi, no? Mabilis ang pulis. Kaso, mahina ang internet. May natutunan na naman ako kay Didi. Anyway, kanina nabanggit din ni nung mga ilang araw na nakakaraan dahil dito, no, pasok sa 5 focus agenda ni Chief PNP yung 3 minutes response because of the dial 122. And if by chance, Didi, wala pong cellphone yung tao, meron lang po sila halimbawang landline, paano po ito pwedeng i-apply? Same ma'am, same. Open, whitelisted yung 122. Dahil 122 from cellphone or landline, pwede nang sasagutin ng operator natin yan. So any other instruction that you can share to us? Halimbawa, there is the asterisk, there is the pound sign upon dialing this. Straight. Wala. 122 lang. 122 and dial. Oh, galing. O kita mo, kahit pala sa mga landline phones, no? Maaaring gamitin yung 122. So, partner, meron ka pang nais itanong kay Didi? Yes, ma'am. No? Wala talagang lusot ng mga criminal dito sa Quezon City. Talagang massive implementation ng anti-criminality nila. Ano, ma'am? No? Oo, no. Opo. Talagang personal na May address ba kayo na gustong pupuntahan? May Didi, kaibigan ngayon na ready na? inaantay ko pa, Didi. Halimbawa, opisina. Kaya lang, Pwede, basta may taong makausap. okay. Okay, habang meron tayong tinatanong kay Didi, no, lalo higit po yung siguro Didi, alamin ko sa inyo yung general peace and order situation in the area of Quezon City habang makikipag-coordinate ako doon sa patatawagan ko po. Paulit na putol ang last portion. A general peace and order situation dito sa Quezon City is, kontrolado. Maganda ang aming response sa kriminalidad. Ang hinihingi ko na lang talaga sa ating mga kababayan, sa mga Q-citizens, magtiwala kayo ngayon sa ating mga pulis. Pag kahit na walang tiwala, basta i-report nyo lang yung nangyayaring krimen, kami nang bahala. At ipapakita namin sa inyo kung ano ang pwede naming magawa sa mga kriminalidad na yan. And siyempre, nais natin kumustahin pa rin kay Didi yung ika nga, no, na nagagamit pa rin ang cyber, ang social media, no, sa pag-commit ng mga krimen. Kumusta din po ang monitoring ng QCPD dito, Didi? Yes, mataas ang incidence ng ating cybercrime nung last month. Mga nasa 20 per day, mahigit 20 to 30 per day ang nare-report diyan sa Kamkaringa lamang. Pero nung na-raid yung Las Piñas, yung malaking alleged fake pogo operations, bigla kaming bumagsak ng 75%. Ngayon, mga 5, marami na sa isang araw, sapagkat talagang na-prove natin na yung ni-raid ng PNP, ng anti-cybercrime, doon sa Las Piñas, ay talagang doon ang gagaling yung mga scam operations ng mga nanloloko at nambibiktima ng ating mga kababayan using technology. Okay, partner, baka may nais kang, eto na. Didi, ang patatawagan ko po sa inyo, sandali lang po ako nakikipag-coordinate ako. Is it okay if we will be asking government office? Sige. Partner, baka may nais kang Sir, tanong, alamin din natin kay District Director ng QCPD. Sir, mayroon ba kayong, sir, halimbawa mayroong nagpa-prank na tatawag, sir? Mayroon bang paano i-address ito, sir? Opo. Prank sa 122 or prank sa ibang mga tao? Hindi, siguro sa 122 muna tayo. Sir, 122 po. Well, una, pag pinaprank ang 122, may caller ID naman lahat, no?
wina-warning nga namin, in-explain, kasi pag nag-prank siya, napupuntahan talaga ng pulis yan. Ngayon, oras na ma-find out na prank, may warning sa una, pero pangalawa, binablock na siya at kinakasuhan natin. Ngayon, pag sila ay na-block na, pag kailangan na nila ng tunay, ang police response, pasensya sila, hindi na sila mapupuntahan sapagkat naka-block na sila. Ngayon, ang sa iba naman, yung mga prank, yung mga scam, iniimbestigahan niya ng ating anti-cybercrime group. Yun. At medyo mataas ang ating batting average, especially pag yung mga e-wallet natin ngayon. Very cooperative ang mga e-wallet. Pag ang pulis na nag-request ng details ng kanilang user, especially mga verified user, kasi they are always supporting the anti-criminality, especially the anti-terrorism operations. Okay, Didi, I was able to contact the chief LTO district office. Sa personality po ng kanilang chief, si Sir Bernie Dilangalen. Didi, ano po ang procedure na gagawin ni Sir Dilangalen para ma-access natin ang 122? Pwede siyang tumawag sa 122, pero sa ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kami kabilis pag malaman namin. Halimbawa, tulad niyan, alam ko na, si Bernie Dilangalen, saan siya ngayon? LTO, Sir Bernie, LTO District Office. Formerly Camp Aguinaldo District Office. Nakamonitor, Sir Bernie, nakamonitor po si Didi. Anong address niya? Anong address? Address daw, sir. 173 20th Avenue, Barangay San Roque, QC. Copy? Kaulit, Ate Flore, hindi ko mabasa, hindi ko marinig. Okay, Lima Tango Oscar, Yeah, LTO. Echo Charlie Oscar. Ulitin ko, 5 Tango Oscar, Quebec Charlie Echo Oscar, 173 20 Avenue, 20th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. copy, Didi? Paulit na lang, Ate Flore, napuputol siya eh. Napuputol. Hindi, humihina ang reception sa akin. Pakisabi na lang ng kanyang address. 5 Tango Oscar. Hindi ko talaga siya marinig, Ate Flore. Mahina LTO, yung okay. cellphone nyo. Ikaw na lang ang magsabi. Sir Bernie, nasa kabilang, nasa live stream natin si General Torre, District Director of QCPD. LTO, hindi niya masyadong marinig. LTO, Quezon City Extension Office, 173 20th Avenue, Traffic Division, AB Traffic. Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Copy, Didi? Sandali 600 all stations standby for FTX response test. Paulit lang 20 LTO Extension Office 173 20th Avenue. 173. Okay, sige. Hahanapin si Sir Bernie Dilangalen. Okay? Sige. Simulan mo Sir oras. Bernie? Oo, ayun. Hahanapin ka ng pulis dyan. Tama ba, Didi? Yes, hahanapin. In 3 minutes, andyan ang pulis ko. 20 minutes? 3 minutes. In 3 minutes time. Sir Bernie, thank you very much for being so cooperative. We are testing the dial 122 of QCPD. Tawag after 3 minutes uli, Ate Flore. Come again, sir. Tatawag ka uli after 3 minutes sa kanya, andun na yung pulis. $600, Baron 6. Baro na, sir, ganyan. Response test. LTO Extension Office
number 173 20th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. Look for Bernie Dilangalen. Look for Bernie Dilangalen. Send unit. Bernie Dilangalen. 608 na 607, QC 235, malapit lang yan. LTO, 173, 20 Avenue. Also 607, Century. Start mo on time, Ate Flory. In mga siguro less than 2 minutes, andyan na yan sa gate at hanapin na si Sir Bernie. Sir Bernie Dilangalen is actually on a standby, and Didi, the District Director of QCPD, pinaparating po ni Sir Bernie Dilangalen. Yan, Ate Flory, ang system, yan ang system na halimbawa, si Sir Bernie may pangailangan dyan sa LTO, tawag lang siya sa 122, maririnig ng makukuha ng operator, parang ikaw yung operator ng 122 eh, na parang tayong dalawa ang naging operator ng 122, na pag ibinigay ang address sa atin, i-shout ko lang sa radyo, maririnig na at makakapunta na yung malapit na patrol car. Ngayon ang oras, time check 12:47 ano. In real manner, in the same manner, na pag nag 122 si Sir Bernie. Okay, ito na, copy. Oh, congratulations! Yan ha? Andy dito na po sa Nag-explain pa lang ako. office. Nag-explain pa lang ako, andyan na agad. Oo nga, and pwede ba nating iparating yung message ni Sir Dilangalen kay Dito na. Sir kay Didi? Meron pong nais iparating sa inyo na message si Sir Dilangalen that because 122 is really of big help. Hindi lamang sa kanila. Go Dalawang ahead, patrol Sir car, Bernie. 234 at saka 235 ang nandyan, patrol cars. Bernie Dilangalen. Alayay. Step na sana na tayo lang. Kausap na siya ng ating mga pulis. Okay, Didi, may nais pong iparating na message sa inyo si LTO Chief Bernie Dilangalen. Go ahead, sir. Master Sergeant Alayay. At hindi mo Mahina. Paulit na lang Ate Flory, ikaw nakakarinig. Paulit na lang sinabi Okay, ni Sir Bernie. ulitin ko na lang daw ang sinasabi mong mensahe. 20 LTO. Clearance. Hello? Go. Yung message mo daw kay General Torre, ulitin ko na lang daw, Sir Dilangalen. Okay, sa copy 235 to 34. Yung sinabi niyo kanina na the dial 122 is of big help. At location. Great job. for your social responsibility within our Monitored 600, all units, code 4, Tango Big 1022. help sa social responsibility and with the community, Didi. Salamat ma'am, salamat sa appreciation. Salamat sir sa appreciation. So, 607 at 608. thank you very much, Sir Dilangalen. Will that be all? Yun po yung inyong mensahe ngayon. Alam na ni Didi kung sino yung district, yung chief ng LTO District Office in the area of Quezon City. 607 and 608. Salamat po, salamat. Okay, thank you very much, Sir Bernie. Noted. Just give my regards to Didi. Thank you very much. Fast and efficient response. Thank you very much daw, Didi, for the fast and efficient response, which will be of big help to the community ng Quezon City. Thank you, Sir Bernie. Noted. Okay, ito pong ang tinig ng chief ng LTO District Office. We had the 122 test, no? Ilan? Walang paki-off. Walang tatlo, ilan Walang 2 partner? minutes, ma'am. Walang 2 minutes Opo. nandun, Andun na yung pulis. Actual, no? And Didi, pinararating nga po niya, totoo lang naman partner, no? Dahil sa mga LTO offices din, palagi-palagi din dyan, may mga untoward incidents, no? And highly appreciated. And yun nga, sabi niya,
of Big Help, Didi, no? Thank you. Talaga namang pag-guest kita nung nauna, draw, partner. Ngayon naman, yung 1, 2, 2. Pero talagang may problema tayo sa internet lang. Natura, normal po. Talagang talagang pang shout out talaga ito sa ating mga providers na they have to step up because kailangan na ng law enforcement talaga yung matino at stable na internet, and we really cannot do our job properly kung mahina ang internet. Kasi unang-una, napakaraming krimen ang nangyayari sa cyberspace. And para masolusyonan din yan, internet din ang pangangailangan. So it's really high time that the government really pound on these people para to step up their internet service. Nagulat tayo doon, ano? Bilis. Dalawa pa yung mobile na dumating. Actually, dalawang mobile, 235 at saka 238. Pagkatapos may 4 na motor ang dumating doon. Kasi ano yun no? Talagang actual responde na, no, Didi, no? Actually, kahit na sabay-sabay pa sana, kung halimbawa, LTO ng Cubao, LTO ng Novaliches, bahay nyo sa Tandang Sora, or ang isa is kainan sa Laloma, sabay-sabay natin parespondihan. 3 minuto lang lahat yan, may pulis yan sabay-sabay. Oo nga, probably because Didi, on all areas na nabanggit nyo po, naroon din po talaga yung mga police assigned in that area. Tama po ba? Yes, yun ang kanina nasabi ko sa second point ng 5-point agenda, yung moral and welfare. Because of that, meron kaming tinatawag na rationalized deployment and rationalized detailing and responsive deployment. So ang mga tao natin nakakalat na talaga yan sa Quezon City, ang trabaho nila 8 oras lamang. Kaya very confident ako na ang mga tao natin na yan ay darating sa address na inyong sasabihin, sapagkat alam namin kung saan sila naka-standby at alam namin na sila ay ready na rumisponde, sapagkat yung shift na yan ay first shift pa eh. Alas 6 nagsimula yan kaninang umaga, maya-maya alas 2 uwi na mga yan. Kaya 100% talaga, 100% pa rin ang baterya ng mga yan. Oo nga. Napapahinga ang mga pulis because of the shifting, na hindi na magiging daing ng ating pulis ang pagod at walang tulog. Isa yon, yung malasakit hindi lang sa taong pinagseserbisyohan, kung hindi rin doon sa taong nagbibigay ng serbisyo. Yan, Yes. napakarami niyan si Didi. Napakarami niyan. Walang iniwan yan. Katulad din ni DDDO yan, ng NPD. Punong-puno ng malasakit sa kapwa. Bata pa I know him, bata pa si Didi, yan na siya. No? Sabi ko nga, kulang partner ang 1 oras pag kami nagkausap ni Didi. No? So this time, Didi, so ang binibigay nating assurance ngayon sa tao, yung kasi mayroon pang naging programa ang kapulisan natin with the barangay at kapulisan, parang gano'n, So tulad noon sa barangay, meron na tayong kapulisan doon. Wala din tigil sa pag-iisip si Didi ng mga karagdagan pa, na yung ika nga ay ikaluluwag o ay ikakomportable ng isip ng kababayan natin, lalo higit doon sa mga laging nabibiktima. Galit si Didi sa mga nambibiktima. Naaawa si Didi sa mga nabibiktima. Di ba, Didi? Opo, talaga namang ang sa atin, ang trabaho ng pulis talaga, to make sure that napoproteksyonan na we protect the weak and the innocent, and we always uphold the human rights of each and everyone, including the criminals also. May human rights din sila. Kaya lang, siyempre, haharapin nila at sasagutin sa batas kung ano man ang krimen na kanilang ginawa. Okay, partner, kumibo ka naman dyan. Na-amaze ako, ma'am, yung project ni Sir. Sir, Nakaka-amaze talaga. alamin din natin, ma'am, kung yung dial 122 ba, sir, ay only call, sir? O hindi pwedeng mag-text lang, ganun, sir? O call lang talaga po? Ang dial 122 ay sa ngayon ay call talaga siya. Kasi ang mga magre-receive niyan ay mga isang call center yan sa Quezon City, sa City Hall. Merong isang building doon, ang isang floor niya ay call center, 21 mga tao yan na shifting 24 hours a day para mag-take ng mga calls na pumapasok diyan sa dial 122.
Do you also cater, Didi, ang ano naman, messages through text? And saan sila mag-text ever? Ang text na pwedeng marespondihan sa crack natin sa Complaints and Referrals Action Center ng PNP, 2920. Text 2920. So sa 2920 yung yung ano naka-message, no? But yung quick Quick talaga. Call talaga. I've been receiving messages na monitor nila, Didi, no? Actually, hindi mga tiga Quezon City. Sana daw sa kanilang lugar magkaroon din ng ganoon. Mahirap ba magkaroon niya? Magastos ba, Didi? I would like to clarify, walang additional na pondo akong hiningi. Simula nung ako'y naupo, 1 year na ako dyan sa Quezon City, I have not asked for any additional funds or special releases from the PNP regarding sa mga projects na to. Kasi ang ginamit lang naman namin is radio, which is issue ng PNP, at saka body camera na issue ng PNP. Actually, kanina, kung nakapag-prepare lang tayo ng kanina, yung TV dyan sa likod nyo, kung nakapag-usap tayo ng maaga-aga, makita sana natin yung subject, si Sir, Mr. Si Sir Dilangalen. Diyan sa likod, sa may TV nyo, kung na-set lang natin kanina ng maaga-aga ang aking command center dyan. Makikita nyo actually over the internet kasi nakikita ko yun sa aking cellphone lang eh. Sayang, hindi naman pwede. Kayo, pag gusto nyo, pwede. Hanggang ano oras ba tayo? Hanggang 1:15, kaya pa ba, Didi? Pwede. Mag-log out muna ako. Mag-log out muna ako. Tatawag ako sa inyong diyan sa inyo. Kung sino man ang pwedeng tumawag sa akin, ibibigay ko instruction kung paano mag-access doon sa aming command center para makita talaga yung mukha ng ating papupuntahan at bibigyan niyo uli ako ng isa pang address. Papupuntahan ko ulit sa loob ng 3 minuto. By this time, makikita na natin ang mukha niya dyan sa likod niyo, dyan sa TV. Okay. O sige, magla-log out daw si Didi. Okay. Rob. Tawagan niyo ako. We will take this opportunity, partner. Ano? Ipakita na rin natin pagkakataon na to. No? Okay, magla-log out daw si Didi. I'll try to call Sir Dilangalen again. Para makita si Sir Dilangalen dito. Para Iba naman, para may challenge naman. Iba naman, para baka may iba kayong kaibigan. Opisina, puro opisina, Didi. Kasi Okay lang, walang problema. Okay lang, opisina. Opisina. Sige, mag-log out na ako. Hintayin yung tawag nyo. Okay, habang inaantabayanan po natin, ano? We are working out on another call. Para po sa dial 122, yung test natin, dial 122, no? With the District Director of Quezon City Police District, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Okay, mukhang busy yung tinatawagan ko. Rob, wala ka bang kaibigan sa QCPD? Ay, sa Quezon City area? Okay, alauna na ng hapon, no? Mukhang wala akong makontak eh. Sabi ko kay Didi, puro opisina kasi kakilala ko eh. Meron ka ba tinatawagan?
Okay, nasa kabilang, tawagan mo daw si General. Mag-test ulit tayo ng dial 122 at ang ating pong, hingi tayo ng instruction kay Didi, no? Okay. Alam nyo, nasa kabilang linya ko ang abogado ng ang chief legal ng LTFRB NCR. Okay, hello Didi, LTFRB NCR. Hindi. Sandali, itap mo si Didi sa program. Hello, sir. Hello, attorney. Oo, hindi kasi gusto namin i-sample sa inyo yung dial 122, the 3 minutes time response ng QCPD sa ating mga kababayan. Hello, Didi, ano pong gagawin? Ibalik namin kayo sa StreamYard. Didi. Patawagin mo si Okay, inaantabayanan po natin, kino-coordinate lang po if ipapakita po natin na ang ating re-respondihan in a span of 3 minutes ay nasa screen natin, makikita natin gaano kapulis yung responde ng dial 122 ng QCPD. So now, nagbibigay po ng instruction si District Director ng QCPD
We are responding, no? Dito po sa test responde po ito sa LTO, sa LTFRB NCR. Hindi, just the address. Kayang puntahan agad ng pulis. Okay. Okay, habang inaantabayanan po natin, ito po ay test response sa dial 122 and we are coordinating it with the LTFRB NCR. We are talking to Attorney Sherwin Visconde, the Chief Legal of LTFRB NCR. Hindi kaya? Hindi kaya? Responde na lang kung hindi kaya. Responde na lang. Balik na lang natin si Didi sa screen. Ano? Hello, Didi. Hello, Didi. Responde na lang ulit, Didi. Meanwhile, responde na lang ulit, Didi, para lang maibigay natin yung ating 3 minutes time respond. Ito po yung address. Major Agmaliw, pakibigay kay Didi yung address. Napakabilis, no? Kanina with the LTO district office, halos 2 minutes lang. Halos 2 minutes lang nandun. Sabi nga ni Sir Bernie Dilangalen, malaking tulong ito, no? Lalo na sa kanilang mga opisina na meron transacting public. So with the LTFRB NCR, I suppose malaking tulong din ito talaga, no? Attorney Sherwin Visconde. Attorney Sherwin Visconde. Attorney Sherwin Visconde. LTFRB. LTR. Sige. Okay, nagbalik 600, bala 6. Nagbalik si Didi sa Next location, LTFRB, NCR, Block 61, Lot 8, Regalado Highway, North Fairview, Quezon City. Send unit with body camera. LTFRB NCR, Block 61 and Lot 8. ikaw hanapin na. Okay na? Wala ni receive. Okay, so LTFRB NCR. Apo. Ayan na, Ate Flore, pwede mo nang simulan ang time. Okay, Attorney Visconde, magta-timer kami if we really Pwede mo na simulan ang time. 3 minutes. General Torre is talking to you. Okay. Nasa screen po natin ulit ang butihing District Director ng Quezon City Police District, Police Brigadier General Nicolas Torre. So, linya ko naman si Attorney Sherwin Visconde, ang atin pong nire-respondehan for the 3 minutes 3 minutes respond. Dial 122. Yan na, Ate Flore, time mo na. Pwede mo na Okay. i-start ang time. Bago mag 11:15, bago matapos ang iyong programa, natapos na rin yan. Naririnig mo, Attorney? Okay. Lumabas ako kaya maingay. Lumabas ako ng... Okay. Sige. Kasi we will be asking for the yung completion ng 3 minutes. Kanina with LTO district, it's only 2 minutes.
Opo. Inaantay rin ko namin sila rito ngayon. Okay, I suppose, General, naririnig niyo po ang tinig ni Atty. Visconde. Si Mario Bravo, Victor David. Dial 122. Malapit lang yan. Okay, tinuturo na ng ating tech yung oras. Si Mario Bravo, Victor David. Okay, ang galing! Okay, Ilang minutes? ang 2 minutes. 2 minutes and 3 Ilang seconds. minutes? I suppose, General Torre, naririnig niyo po ba si Atty. Visconde? Attorney, Yes po, opo. opo, may we ask for your message naman with the very quick response ng ating Dial 122, ang butihing director po ng district ng QCPD ay nakikinig sa inyo ngayon. Unang-una po, nagpapasalamat po ang LTFRB sa palagian pong pagtugon ng QCPD sa pamumuno po ni Didi Torre. At andito po ang ng ating pong kapulisan. In fact, 2 minutes and 12 seconds. Andito na po yung response team po ng QCPD. So that's it. Didi, have you heard the message? Just dial 122, Police Mabilis. Okay, anyway, sinisenyasan ako ng aking tech, Didi. Sinisenyasan ako, ma-OT na naman ako. Attorney Visconde, thank you very much for cooperating with us with this test, the Dial 122. God bless po. Thank you po. Thank you po. Okay, Didi, this time, muli po, ako'y nagpapasalamat on behalf of the LBKM, our DDDONPD. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin. Talagang OT na ako, Didi. Pero saludo talaga ako. 2 minutes. Sige. A short message, Didi, please. Go ahead. Sa aming mga minamahal na Q-citizens, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyong mga telepono. Dial 122, darating kami sa loob ng 3 minuto. Nasa screen ngayon ang LTFRB NCR. Nakikita namin sa command center, ipinapakita ko rin sa aking cellphone. Actually yan, pag binigyan mo pa ng 30 seconds yan, makikita natin ang muka ni Attorney Sherwin Visconde dyan. Dahil lalapit sa kanya yung body camera. May naunang mga pulis kanina, walang body camera. Sige, maraming salamat Ate Flory. Magtiwala lang sila sa Quezon City, sa QCPD, sa ating QC Police, Action Mabilis. Thank you po. Maraming salamat. God bless po. Partner, hindi na tayo magpapaalam. Sabay na tayo. Muli niyo po kaming panoorin, pakinggan sa darating na Martes. Again, ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan, Major Darius Agmaliw. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.